May natin pong pag-aaralan na tungkol po sa plano ng Diyos sa buhay natin. Ginawa po ng Diyos si Adan. Ginawa ng Diyos si Adan para maging katulad natin siya. Yun ang plano ng Diyos. Kaya tas nung pag-aaralan siguro dumating si Jesus, no? Mayroong 5 taon na karaan. Siya naman yung pangalawang Adan. So, sabihin, yung plano ng Diyos, yung pa rin ang dapat masunod. Kung ilang libong taon na itong mundo ito, kung 6 or 7,000 years na itong mundo ito, yung plano ng Diyos, doon pa kay Adan, gusto niyang masunod. Kasi, meron pa rin pangalawang Adan. Amen? Talagang ipinilit ng Diyos. Ito yung plano ko, ito ang dapat masunod. Kahit may nangyari, andyan, dumating yung kalaban, si Satan. Binagsak yung tao, yung unang Adan. Meron namang pangalawang Adan para ibalik yung plano ng Diyos. Matupad. Amen? Plano ng Diyos, ang lahat ay sinabi ng Diyos, magkaroon. At nagkaroon nga. Magkaroon ng liwanag, ng bituin, ng araw. Magkaroon ng tubig, ng dagat. Magkaroon ng lupa. Lahat, magkaroon. Pero nung si Adan na, kumuha siya ng lupa. Hinubog niya sa kanyang kamay. Hiningahan at naging buhay na kaluluwa. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag tayo po ay walang Espiritu Santo, walking dead tayo. Amen? Nung si Adan ay hiningahan, doon siya naging buhay ng kaluluwa. Living soul. So pagka mawawala ang Espiritu Santo, walking dead tayo, ang sinabi ng Diyos, dying, you shall die. Habang mamamatay na kayo, mamamatay na doon kayo mamamatay. No, dying. Hindi sinabing mamamatay kayo agad. No? Hindi sinabi ng Diyos na, Adan, pag sumuhay kayo, patay ka agad. Amen? Unti-unti pa lang, doon kayo mamamatay. Amen? So, ang binabawal ng Diyos, yung unti-unti mamamatay ka. Amen? Huwag kang susuway kasi ayoko yung unti-unti kang mamamatay. At ang dulo ng kamatayan. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng anino ng kamatayan. Ibig sabihin na anino may parating. So ayaw ng Diyos, yung unti-unti. Ang mga tao ngayon, okay lang sila sa unti-unti. No? Ang gusto ng tao ngayon, pera. Pero yung buhay nila, binabaliwala na, hindi sila tutulog, hindi kumakain, hindi nagpapahinga. No? Pagkatapos, pag sinabi ng doktor, ganito na lang ang itatagal ng buhay mo. Tapos kukumahog. Kailangan niya ng maraming pera ngayon. Kailangan niya ng lahat-lahat. Kahit paubos na kanyang kayamanan. Gumaling lang siya. Mga kapatid, importante yung buhay. Kaysa sa damit. Importante ang buhay kaysa sa pagkain. Importante ang buhay kaysa sa pera. Kung malusog ka, darating lang yan. Idadagdag lang yan. Magkakaroon ng damit, magkakaroon ng pagkain, magkakaroon ng blessing. Pero pinababayaan mo yung sarili mo, at dating araw gusto mong mabuhay, kahit maubos na lahat ang pera mo, mabuhay ka lang. No? Yun ang naman Yung mapunta tayo dun sa unti-unti. Sabi ng Diyos, dying you shall die. Pag sumuhay kayo, dying you shall die. Amen? Kaya mga kapatid, hindi plano ng Diyos yun. Dumating yung kaaway, yun yung ibinigay na. Pero 2,000 taon na karaan, dumating siya yung parang balik. Yung plano ng Diyos, kay Adan, unang tao pa lang dito sa lupa. Wala pang tao, isa pa lang. Amen? Hindi tao masusunod, Diyos. No? Lahat ng gagawin ng tao, puro pagsisisihan na lang.
Lord, bakit ganun? Dapat nakinig na lang ako sa'yo. May isa pong malaking tanong, isang napakalang tanong yung mga alagad ni Jesus, Panginoon, bakit hindi po namin siya mapalayas? Bakit hindi mo mapalayas yung kahirapan? Bakit hindi mo mapalayas yung karamdaman? Hindi mo mapalayas yung demonyo, yung epilepsy? Sabi ni Jesus, ang belief, hindi ka naniwala. Amen? Hindi kasi naniwala. Salita ng Diyos ang tatalo sa kalaban. Amen? Salita ng Diyos. Hindi mo tatalo yan na nakuha mo lahat ng yaman sa mundo. Ibinigay natin sa tao. Hindi mo yan matatalo sa ganun. Salita ng Diyos tatalo dyan. Kahirapan, karamdaman, kamatayan, epilepsy. Meron bang isang malaking tanong? Bakit po kami natatalo ng kaalaban? Why we are defeated? Yung tanong, malaking tanong. Amen? So kanina, nasabi ko na kanina, kasi ito yung plano ng Diyos, ito yung salita ng Diyos. Itong ginawa ng Diablo, dito tayo nila sa kabila. Ito yung salita ng Diyos, diretso, pili tayo inililiw ng kalaban. At nakikinig naman tayo doon. Amen? Kaya tayo natatalo. Kasi umaalis tayo sa Diyos, umaalis tayo sa salita niya. Ang pinakamalaga sa lahat ay yung salita ng Diyos. Kahit Diyos, sinusunod ka niya salita. Ang salita niya at ang Diyos ay isa. The Word, God and His Word are one. Amen? Iisa lang sila. So kailangan sundin mo yung salita ng Diyos. Pag walang Diyos, patay ka na. Siya ang buhay. Kung wala ang Diyos, patay ka. Ang Diyos ang liwanag. Pag wala ang Diyos, nasa dilim ka, ligaw ka. Nangangapa ka. No? Nangangapa ka. Amen? Kahit mga isda, pag nilagay ka ng ilaw sa bangka, pupunta ka ng isda. Kahit isda. At ang mga isda, nakakahuli ng maraming isda. Kasi kahit mga isda, gusto na ng ilaw. Amen? Pag wala kang Diyos, ligaw ka. Amen? So mga kapatid, ang kalaban ay pumunta kay Adan sa pamamagitan ng ibang tao. O sino yun? Kasi dalawa muna dalawa. Nung gumawa siguro ang Diyos noon, dalawa. Dalawang manok, dalawang baka, dalawang kalabaw, dalawang manok. Di ba? So dumami. Di ba? Lalaki babae yun. So ibang tao na yun, yung babae. So, para talunin si Adan, ang anak ng Diyos, gagamit siya ng ibang tao. Pumunta ang Diablo, kalaban, sa pamamagitan ng ibang tao. Amen? Sa church, para mawasak ang church, tagaroon din ang gagamitin para mawasak ang church. Ang pamilya mo, para mawasak, tagaroon din ang gagamitin para mawasak ang pamilya mo. Ang negosyo, para mawasak, tagaroon din ang mawasak. Amen? Kahit ano ba yan, eskwelahan, gobyerno, tagaroon din. Amen? Gagamit ang Diablo ng ibang tao. Babae man yan o lalaki. Kasi nung wala pa dalawa lang sila Di ba? So, nataon babae yung nandun. Pero ngayon, lalaki babae, ang dami na No, malaya makatili yung kalaban. Sinong gagamitin niya? Amen? Basta yung nasa iyo, pinakamalapit sa iyo, yun ang gagamitin sa iyo ng kalaban. Na-impluwensya ng Diablo, si Adan sa pamamagitan ng ibang tao, ng babae na nandun. Mga tao, nandun yung babae kasi. Amen? Hello, spiritual speaking. Pag direct kang pag-usap sa iyo ng Diyos, sumisimbolo yun sa leadership. Parang Adan, parang Jesus, second Adan.
Spiritual speaking, pag ikaw yung sa'yo dinadala yung salita ng Diyos, ng isang tao na pinadala ng Diyos, ikaw yung babae. Spiritual speaking. Tayo lahat, spiritually ay mga babae, ikakasal ng babae, ibinibigay ni Jesus sa atin, yung bigay ng Diyos, ng Ama sa Kanya. So spiritually tayo mga babae din. Ako, spiritually tayo yung church. So meron sa pamumuno ni Jesus. Amen? So yun, pag tayo tumatanggap ng mga salita na galing, na pinadala lang ng Diyos sa isang lingkod niya, tayo yung spiritually, tayo mga babae. Amen? So yan, dumating ang diablo sa pamagitan na iba o ng babae yung tumatanggap lang ng salita na galing kay Adan. Na-influensya si Adan sa pamagitan ng babae niya. At si Adan ay bumagsak. Araw-araw, maya-maya kasama ni Adan. At yun, araw-araw, maya-maya, yun ang sinasabi ng babae. No? Kaya si Adan, sa influensya ng diablo sa pamagitan ng iba, sa pamagitan ng babae, siya ay bumagsak. Amen? Araw-araw, maya-maya, hindi na salita ng Diyos, salita na ng kalaban. Amen? Bakit tayo bumagsak? Ngayon, kasi ano ba yung media mo, may cellphone mo, ano yung gadget mo, ano ba yung nandyan? Amen? Bible ba yan? Praise and worship ba yan? Kasi pag yun ang ginawa mo, hindi ka babagsak. Amen? Pero kung ano-ano napapanood natin, narinig natin music, kung ano-ano mga payo, babagsak tayo na gaya nangyari kaya. Dumating ang kalaban sa atin sa pamagitan ng mga media, sa pamagitan ng mga kung ano-anong influensya. Ang resulta nito, kahihiyan. Amen? Ang church mapapahiya. Pag ito'y nawasak, napabagsak ng diablo. Ang pamilya mo mapapahiya. Pag binagsak ko ng diablo, ang business mo mapapahiya. Pag napabagsak ko ng diablo. So, laging ganun. Ito'y konektado sa kahihiyan. Sa ibatanan, nung sila'y bumagsak, narinig nila ang boses ng Diyos, sila'y nagtago. Amen? Sila'y nahihiya. Sila ay ganyan. Kapag ikaw ay napabagsak, pagka ikaw ay winasak ng diablo, konektado to sa kahihiyan. Meron ko naalala ng isang preacher na kilalang kilala sa buong mundo. Na-influensya niya mga presidente ng Amerika. Ang sabi niya, isang bagay ang pinakaayaw kong mangyari, ang magbigay ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Amen? Kasi gano'n eh. Pag ikaw bumagsak, meron kang konektado to sa kahihiyan. Amen? Mapapahiya ka. Amen? Pag nagkakaroon ng mga kahihiyan, bumabagsak ang church. Pag nagkaroon ng kahihiyan, bumabagsak ang pamilya. Pag nagkaroon ng kahihiyan, bumabagsak ang negosyo. Amen? O pagkaroon ka ng pagbagsak, nagkakaroon ng kahihiyan. Magkakaroon yung dalawang yun. So, ang ginawa ni Eva Tadan, siya nagtago. Ano? Yan ang plano ng diablo. Ang church hindi na muling gawin yung kanyang trabaho bago sila'y magtago. So, yung mga alagad ni Jesus, nung namatay si Jesus sa krus, ang mga alagad ni Jesus nagtago. Hindi na nagbalikan sila sa kanilang mga trabaho, sila nangingisda ulit, dati-rati, sila lagi nangangaral. 24/7, kasama sila ni Jesus, nangangaral, papagaling na may sakit. Ngayon sila nagtago, wala nang gawain. Amen? Wala na, hindi na sila pumupunta sa ginagawa nila, ministry nila. Hindi na sila nangangaral, hindi na sila papagaling na may sakit. Sila nagtatago. Kasi kasama yon sa pagbagsak, yung pagtatago, yung kahihiyan. Amen? Yan ang influence
ng diablo sa pamagitan ng iba, tagaroon din yung mapapabagsak. Nandun din. So, kailangan nilang takpan ang kanilang mga sarili ng dahon. Gumawa sila ng mga covering, ng mga apron, ng mga damit. Amen? Pero itong pagtakip na ito ay hindi sapat. Magiging sapat lang ito sa pamagitan ng damit, kamatayan ng isang hayop, na isang handog, na para sa ikatatakip ng ating kakahubaran ng ating kahihiyan. Ito ay sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus, ng dugo niya. Amen? Sacrifice. Amen? So mga kapatid, bagaman nagtakip sila ng gano'n, na mga kapatid, hindi sapat mangaral. Mga kapatid, hindi sapat magkaroon ng ministry, tumugtog kumanta. Hindi sapat na tayo dumadalo. Kailangan araw-araw konektado sa Diyos. Amen? Relasyon yan. No? Yung sa relasyon, nagtatanong, no? May relasyon ka ba sa akin? Tinatanong, kasi kailangan konektado ka. Kahit Diyos magtatanong sa akin, may relasyon ka ba sa akin? Amen? Hindi pwedeng puro lang tayo ministry, puro lang tayo tutok, puro lang tayo preach. Nangangaral tayo, may punta kanta. Tinatanong din tayo ng Diyos, may relasyon ka ba sa akin? Araw-araw ba yan? Amen? O every week lang? No? Wala namang tao na may relasyon na nakakontento sa linggo-linggo lang. Gusto nila araw-araw. Amen? Minsan, obligahin ka yan. Mag-text ka sa akin, mag-chat ka sa akin, tumawag ka sa akin. Ano? Ganun pag may relasyon. Amen? Mayroong requirement sa relasyon. Hindi mo magagawa ang gusto mo pag may relasyon ka sa Diyos. Obligado ka. May Bible, basahin mo. May awit siya, may salmo siya, kantahin mo. Hindi pwede, ito gusto ko, ito. Kung di kita pansinin, okay lang. Kung nagsasalita ka, nanlalin ako, okay lang. Hindi ganun. Pag nagsasalita ang Diyos, pakinggan niyo. Ang relasyon may requirements. Hindi mo magagawa yung gusto mo. Amen? Hindi pwede yung pagkagusto mo, na parang wala kang relasyon. Tatanungin ka ng Diyos, may relasyon ka ba sa akin? Kahit yung relasyon nyo, tatanungin kayo, may relasyon ka ba sa akin? Balikan ng chat-chat. Hindi mo binabasa yung chat ko. Ba't ka tumatawag sa akin, hindi mo kinakausap? Bakit wala kang oras sa akin? Yung mga anak na nag-rebel sa magulang, kasi magulang walang oras sa kanila. Kaya yung mga anak na pariwara. Tapos yung dito sa stage, niyakap ng magulang yung kanyang anak. Nagbabasketball daw yung anak, wala yung tatay niya. Kaya yung mga anak na yun, dalawa. Sila ay napariwara. Dito sa stage, niyakap niya, sa harap ng libo-libo mga tao, niyakap niya yung mga anak niya napariwara na nanumbalik sa Diyos. Tandaan mo, may relasyon ka dyan sa Diyos, binabaliwala mo relasyon mo sa Kanya. Mawawasak ang buhay mo. Amen? Kung ito nangyayari sa Diyos, kung ito nangyayari sa mga tatay dito sa lupa, nanay sa lupa, pag binabaliwala mo relasyon, sabi nga nila, kahit ang sama ng magulang, kung mabuti naman yung sinasabi, pakinggan mo. Bakit? Kasi pag wala kang relasyon, masisira ang buhay mo. Amen? Sisira ang buhay mo. Kasi kung di ka mahal ng magulang mo, hindi mo kasalita.
Hindi yan sabi ayusin yung buhay mo. Bahala ka dyan. Huwag kang matulog, huwag kang kumain, huwag kang magpahinga, bahala ka dyan, gawin mo gusto mo. Pero pag nagsasalita, mahal ka niyan. Hindi yan makatulog, hindi makakain dahil sa'yo. Mahal ka niyan. Ang tao, lumalabon eh. Tatakbang ko yung aking hindi pala nagpapahinga, hindi pala natutulog, hindi pala kumakain. Ang hawak, notebook. Ang hawak, libro. No? Hindi pala kumakain. Pagdating ng panahon, napahamak yung bata. Malaman pala ng magulang. Ipinatatakip yung kunaring nag-aaral. Hindi pala nakain, hindi pala natutulog, hindi pala nagpapahinga. Hindi pala napasok. Amen? Napahamak. Hindi na napahamak. Nagkasakit pa. Hindi na nagkasakit. Namatay pa. Huli na nung nakita ng magulang. Hindi na bantayan. Ang nakikita ng magulang, panlabas. Hawak notebook, ballpen, lapis, hawak libro. Pero yung hawak niya hindi naman pumapasok sa loob. Hindi naman natututo. Kasi kung natututo yan, papasok yan. Hindi nga pumapasok, hindi napapahinga, kumakain, hindi natutulog. Ang nag-aaral, matutulog. Kasi bukas may exam. Hindi pwede nag-aaral ako tapos, na oras na. Ako, tapos na exam namin. Nag-aaral ka kasi bukas may exam, pupuntaan mo. Hindi yung napuyat ka. Pag-isip mo, tapos na pala exam mo. Anong silbi ng notebook, ng ballpen, ng libro? Mga kapatid, panlabas na naisahan nila yung magulang nila. Amen? Panlabas, yan yung ginagawa ni Ibatanan. Nagtatakip sila. Ito notebook, ito ballpen, ito libro. Pero napahamak. Mga kapatid, hindi sapat ang ministry. Hindi sapat ang pangangaral, pagtugtog, pakanta. Kailangan relasyon. Amen? Hindi pwedeng umiinit lang upuan dyan. Kasi nakaupo tayo dyan. Kailangan may relasyon mo sa Diyos. Amen? Isang araw dati, naranasan ko, nagpapakanta ako, nagigitara ako, nakatingin na ako, nakatulog na ako. Amen? Mula nung sinabi ko, hindi na ako magpupuyan. Amen? Para dito sa harap, hindi ako nagigitara, hindi ako kumakanta, tapos nakatulog. Sobrang antok. Amen? Mula nung sinabi ko, hindi na ako magpupuyan. Kasi kaya ako nga ginagawa ko sa araw-araw para mag-ministry. Pagdating ng ministry, tulog ako. Hindi na ako kumakanta kasi tulog na. Hindi na ako nagigitara, napahinto na kasi tulog na. Mula nung sinabi ko, di na ako magpupuyan. Amen? Mga kapatid, yung pagtatakip. Sabi nga kanina sa inyo, kaya nag-aaral, papasok bukas, mag-i-exam. Hindi yung hawak lang yung gano'n, tapos bukas hindi nakapasok. Kasi napuyat. Hindi nakapag-exam kasi napuyat. Ang purpose ng kanyang pag-aaral, aalis siya bukas, pupuntahan niya yung exam niya. Amen? Hindi mababaliwala yung pag-alis niya, yung pagpasok niya. Hindi lang pagtatakip, ballpen, notebook, libro, mas wala nang palang pupuntahan bukas. Amen? So, nangyari sa akin noon, kumakanta, umutugtog, uminto, kasi nakatulog. Kailangan, buti yun, nakapunta pa rin. Kaya nang pagdating doon, sa gitna, tulog, nakatulog. Amen? Kaya natin ginagawa yun para makapunta. May purpose tayo. Para paglingkuran ng Diyos. Para awitan siya, paglingkuran. Pakinggan siya. Awitan siya, purihin siya. Amen? Ang pagmagsama kalaban, palitado sa kahiyan. Ayan.
Kasi naiisahan tayo. Amen? So, hindi sapat yung pagtatakip na yun. Relasyon pa rin sa Diyos, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng hayop na pinatay yung balat, tinakip sa kanilang kaubaran, kanikahiyan, para wala ng pagtatago. Amen? Hindi ka na magtatago. Hindi ka na magtatago sa kayamanan. Oh, mayaman ako. Sa Diyos ako. Tingnan mo sa Bible, ang kayamanan na pwede mawala. Sa Diyos pa rin sila. Amen? Handa silang mamatay. Sa Diyos pa rin sila. Hindi po yan sa yaman. Hindi tayo magtatago sa yaman. Amen? Hindi po tayo magtatago sa yaman. At sabihin natin mayaman tayo, may Diyos na tayo. Sa Diyos na tayo, hindi po. Kasi, baka pag malindi mo yung bawas sa Diyos, sabay tago, sabay alis. Amen? Na pinakamasaklap eh. Narinig mo na yung salita ng Diyos, kung magliligtas, doon ka pa tumayo at umalis. Doon ka pa humarap ng tataguan mo. Pupuntahan mo para magtago. Amen? Ibig na pakinggan mo, tumayo ka umalis at magtago. Umahanap ka ng pagtatago mo para di ka makita ng Diyos. Yun ang masaklap. Ang salita ng Diyos, ang ating bundasyon. Kaya dumating ang bagyo, hindi tayo mawawasak kahit anong lakas. Kasi yan ang ating bundasyon. Pero yung tayo pa yung tatayo, aalis, tatago. Dahil you shall die. Parang kay Pedro, sa paglubog siya ay lulubog. Unti-unti siya lumulubog. Mga kapatid, pag aalis ka sa Diyos, hindi ito agad na nawala ka agad. Hindi ito yung namatay ka agad, nawala ka agad. Unti-unti ka mawawala sa Diyos. Amen? Preacher ka, dating ng araw, hindi ka na nag-aaral na ituturo mo. Dating araw, kumakanta ka na lang. Dating araw, kumakanta ka, di ka nagpa-practice. Dating araw, sumagal, kailangan ba natin detalye? So, unti-unti. Unti-unti ng pag-alis. Hindi ka agad na malayo agad sa Diyos. Unti-unti kang lalakad palayo sa Diyos. Unti-unti. Hindi ito isang habang, isang talon hanggang sa malayo. Unti-unti mong lilisanin ng Diyos. Amen? Dying, you shall die. Sinking, you shall sink. Kasi, pagkasama mong Diyos, may relasyon mo sa Diyos, naglalakad ka sa tubig. Lahat ng kailangan mo binibigay. Hindi ka nangihingi, pero may makarinig sa'yo, brother, ito. Teka, hindi mo po ko nang kailangan, hindi ka naman po binibigay. Kasi relasyon mo ang Diyos. May relasyon ka sa Diyos. Kaya pag wala ka ng relasyon sa Diyos, ang sabi ng Diyos kay Adan, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay sa buong buhay mo. Pero mo nagtatanim ka na. Pagpapawisan ka pa para kumain. Tinig yung puting agaw ang tutubo sa lupa. Nagtatanim ka, tinig ang tutubo. Lord, hindi ba bunga, hindi ba prutas? Hindi ba anihin? Bakit tinig? Kasi naputol yung relasyon sa Diyos. Amen? Nangyayari sila sa pagtatakip. Ito ministry. Ito preaching. Ito pagtugtog to, pagkanta. Ito pagdalo. Amen? Kailangan relasyon. Amen? First things first. Unahin muna yung una. Susunod na lang yung mga ministry na yan. Amen? Ang mga alagad, nagtatanong kay Jesus, turuan mo kami manalangin. Kasi susunod na lang yung ministry. Susunod na lang yung mga ganyan. Holy Spirit muna, relasyon muna sa Diyos. Susunod na yung ministry. Susunod na yung pagpapagaling ng may sakit. Amen? Relasyon muna. Teach us how to pray. Relationship muna. Amen? Relasyon muna. Lumapit yung ahas
o yung diablo, siya ay crafty, subtle. Amen? Tuso siya, clever siya, crafty, subtle, clever. Pinuntahan niya yung mga vulnerable. No, yung mga tumbahin. Amen? Mga bagsakin. No? Bakit sila bagsakin? Kasi nakikinig sila sa kalaban. Hindi sa salita ng Diyos. Amen? May preacher sabi, pag hindi ka puro ka ng preaching, hindi ka nagbabasa ng Bible, mawawasak ang buhay mo. Puro kasi sila mga salita, influensya ng kalaban, media. Amen? Wala silang salita ng Diyos. So sila yung mga naging mga vulnerable. Mga kapatid, huwag kang magtaka, bakit nawawasak? Kasi sila vulnerable. Kasi sila walang salita ng Diyos. May Bible ba tayo sa bahay? Nakikinig ba tayo ng salita ng Diyos? Nagbabasa ba tayo? Nakikinig ba tayo ng mga biblical na music? Ang pumunta ay hayop. Ahas. Nagsalita. Mga kapatid, hindi nag-aalala yung ahas, pero nagsalita. Mga kapatid, ito ay supernatural. So, ang ginagawa ng kalaban, ginagamit niya yung talino niya para magmanipula. Amen? Para ilayo ka sa salita ng Diyos. It takes intelligence to take you away from the Word of God. Kailangan ng karunungan. Sabi ng Diablo, kailangan maging marunong ako para alisin ko sila sa salita ng Diyos. Amen? It takes intelligence to take away from the Word of God, to manipulate you, to deceive you. He set the stage for deception. Hinahanda ka na para ikaw malinang ng kalaban. Amen? Puro impluensya, walang salita ng Diyos. Salita ng Diyos makahalo sa kanila. Hindi sapat na sinusulat mo lang yung Bible. I-meditate mo. Kailangan ito ay ma-internalize sa katawan mo. Ma-absorb mo yung salita ng Diyos. Na mamaya, pagka tayo, ang tinuro sa pulpito ito. Pinasok mo sa sarili mo yung salita ng Diyos. Pag-uwi mo sa bahay, sabihin mo sa pamilya mo doon, yung tinuro kanina doon, ito. Hindi yung pagkilabas mo ng gate, ano ba yung tinuro sa pulpito kanina? Pagdating mo sa bahay, tatanong yung pamilya mo, ano tinuro doon sa lambingan? Ano tinuro sa church? Hindi ko alam eh. Ano nga ba? Hindi dapat na sinusulat mo yung Bible. Binabok tayo, may golden. Tapos, ano ba sinasabi? Ano ba yung nakasulat dyan? Hindi ko rin alam, bakit ba nasulat to? Ano ba yung sinulat ka rito? Ano ba paliwanag dito kanina? Ang salita ng Diyos, isinusulat, ang kalagay, ipinapaliwanag, ini-interpret, pinapaliwanag, at ipinamumuhay, ina-apply. Amen? Paano mo apply? Hindi mo naman nalaman yung paliwanag. Ano pinaliwanag mo sa pulpito? O hindi sa'yo na ipaliwanag ng Holy Spirit? Paano ko ito gagawin? Ganyan, pinag-aaralan natin ito. Paano talunin yung kalaban? Pag hindi mo ito na-internalize, yun na lang, lagi ka na talo, lagi ka na naluloko ng kalaban. Lagi ka na dideceive. Lagi ka na isa ng diablo, lagi na lang ganun. Kung bumagsak ka sa pera, lagi na lang pera, lagi bagsak sa pera. Kung sa school, bagsak ka, lagi na lang bagsak sa school. Amen? Kasi hindi mo nalaman yung paano ba siya talunin. Pag natalo mo yan, tapos na yung pagbagsak mo sa school. Pag natalo mo yan, tapos na yung pagbagsak mo sa pera. Ayaw na Diyos, bumabagsak ka kahit isang beses. Hindi ko yung tinuturo para ay gano'n. Kasi unang-una ayaw ng Diyos, matalo kayo kahit isang beses lang. Amen? Ayaw ng Diyos kayo masaktan kahit isang beses lang.
Amen? Ngayon nga, ano sabi ng mga tao ngayon? Kung may Diyos, bakit may mahirap? Pero, ayaw ng Diyos na matalo ka kahit sa beses lang. Kung may Diyos, bakit may sakit? Merong may sakit. Bakit kung may Diyos, bakit may namatay? Sa kanyang sakit. Pero ayaw ng Diyos na ikaw kahit minsan magkasakit. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mabiktima. Ikaw ay maloko. Yan. Kahit minsan, hindi pinlano ng Diyos na bumagsak ka kahit sa beses lang. Magkasakit, ano naman yan? Matalo ka kahit sa beses lang. Ayaw ng Diyos yan. Kasi ang araw-araw, panalo ka lahat ng buong buhay mo, panalo ka. Yun ang gusto ng Diyos. Yan. Ang kalaban ay, mga kapatid, ang kalaban ay hindi nagsasalita. Pero nagsalita. Alam mo yung mga bata, pag magagalang yan, mga kapatid, walang kalaban. Walang boses ng kalaban. Pag ang mga bata sumasakutan ng pabalang, hindi. Andiyan yung kalaban sa kalagitnaan. Parang nakakita ng ahas ng salita. Parang nakakita ng kabayo ng salita. Hindi nagsasalita ang kabayo. Bakit nagsalita? Hindi ka ginagawa ng bata yan. Bakit ginawa ng bata yan? Ba't sumagot ng pabalang? Ang kalaban nasa gitna. Amen? Supernatural. Tapos nakita mo sa internet, yung nanay sinundo yung bata. Kasi hindi nauwi. Andun. Puyatan sila dun sa isang lugar, sa isang shop. Ang ginawa, binugbog yung nanay. Bakit ginawa yun? Hindi ginagawa ng anak sa magulang. Bakit ginawa yun? May kalaban sa gitna. Amen? Pag ang mga anak sinundo, sumama, walang bugbuga, walang binugbog na nanay, walang kalaban sa gitna. Kasi gano'n ang anak. Amen? Gano'n ang anak. Pag may anomalyang nangyayari, ang kalaban nasa gitna. Para ka nakakita ng kabayo ng salita. Para ka nakakita ng ahas ng salita. Hindi naman nila ginagawa yun. Kung sasama ka, magpunta ka Manila siya, walang ahas nagsasalita. Walang kabayo nagsasalita. Amen? Sa Maynila, dami kalesa, walang kabayo nagsasalita. Pag nangyari yun, may kalaban sa gitna. Amen? May kalaban sa gitna. Kasi nagsimula sila sa influensya. Nagsimula sila sa media. Nagsimula sa unang music. Kung ano-ano mga influensyang tao. Influensyang ganun-ganon. Hindi lahat ng tao, influensyang puro. Iba yan. Magsusulat yan, gagawin music. Iba yan, gagamitin nila sa pelikula. In-influensyahan ka doon. Kaya huwag kang magtaka. Yung mga bata niya, sumasagot na ng pabalangan. Kasi ang kalaban nasa gitna na. Amen? Kaya mga kapatid, magtaka ka. Yung mga empleyado, mabait. Aba, lumalaban sa pos. May kalaban. Parang yan kabayo na nagsalita. Sumagot ang pabalang, may kalaban. Amen? Sa pamilya, bagay ko kanina sa inyo, sinundo nanay binugbog. May kalaban sa gitna. Parang kabayo nagsalita, Supernatural yan. May diablo yan. Espiritu yan. Kalaban natin, espiritu hindi sila. Binugbog mo ako Binugbog mo ako doon, bubugbugin kita, halos mamatay-matay ka na. Hindi yan ang kalaban mo. Para yung kabayo nagsalita. O kung siya sasayin, bakit ka nagsalita? Kabayo ka. Spiritual yun. Baka diablo na gumawa nun. Amen? Bakit na nagawa sa'yo yun?
Matatalinong tao. Meron nag-aaral ako ng college. May mga ilang mga kaklase ako o kakilala ng tatalino. No? Sa ganitong parte ng engineering, ito yung mga matatalino. Grupo namin, kurso namin, matatalino, ganito yung matatalino. Sa iba-iba, ang dami engineering. Isang araw, sabi ng teacher, may sa gitna. Ano, meron tayo rito, umaaklas sa gobyerno, ang tali-talino, pinabayaan yung pag-aaral. Amen? Parang kabayo nagsalita. Mamamayan, umaaklas sa gobyerno. Ang mamamayan, ang natural sa mamamayan, ay nakikipagkaisa sa gobyerno. Amen? Hindi espada ang solusyon. Kahit sa nga, hindi humawak ng hindi siya humawak ng espada eh. Amen? Ginamit niya pananulat. Hindi espada ang solusyon. Di ba? So yan, teacher na yan, professor na yan. Sabi, meron magaling na estudyante. Ang tataas ng score. Ngayon, lumalaban na sa gobyerno. Ang pag-aaral niya, iniwan niya na. Yung pinag-aaral ka ng magulang mo, nagtatrabaho sila. Di ba? Nahirapan sila sa tapos ikaw, nakinig ka kung kanino, tapos ay aklas ka sa gobyerno, pag-aaral mo, iniwan mo na. Meron nga akong yung anak doon, yung mga anak yan sa UP. Sa malalaking eskwelahan, magagandang eskwelahan. Akala nag-aaral yung anak nila, namumundok na pala. Umawag na pala ng baril at namatay. Pinag-aaral ka, matalino ka, international school ka, tapos aawa ka ng baril. Amen? Nabasa ko lang ako. Umiiyak yung magulang, sabi na, pinag-aaral ko, iba ginawa. Matalino yan. No? May mga kilala, sabi niya, nag-exam sa UP, sabi niya. Nung ko lang nakita yung gano'ng English sa buong buhay ko. Entrance exam. Siguro nga, hindi ka makakapasok doon. Kung hindi ka matalino, hindi ka magiging scholar. Di ba? Kung hindi ka matalino. Amen? So mga kapatid, may espiritu yan, hindi natin kalaban yung tao. Binaril mo ko, babaril hindi ka na. Ngayon nga, di ba? Ngayon nga, ayaw nila yung ang mga mamamelo binabaril. Ipaglaban daw yung gumawa sa kanila. Dapat daw, hindi na kulong. Hindi na dapat may papatay. Kasi nga, hindi naman tao kalaban mo. Kasi ang tao kalaban mo, pinatay mo na, tapos na. Tapos na rebellion, tapos ng droga, tapos ng magrimen, tapos na lahat. Karnaping, kidnapping. Sa dami na namatay, meron pa rin. Kasi hindi nga tao kalaban mo. Ang espiritu tumatalon na. Amen? So mga kapatid, ang diablo nandyan para magdala ng duda sa salita ng Diyos. Magkaroon ng duda sa Diyos. Ang sabi ng diablo, lumapit sa Eva, sinabi ko talaga ng Diyos? No? Did God really say? Sinabi ba talaga ng Diyos? Nagdadala siya ng duda. Pagdudahan yung salita ng Diyos. Huwag niyong basahin yan. Huwag niyong pakinggan yan. No? Huwag niyong intindihin yung salita ng Diyos na yan. Nagdadala siya ng duda. Sinabi pa ng diablo, hindi talaga kayo mamamatay. Talagang ginugulo niya yung salita ng Diyos. Hindi talaga kayo mamamatay. So, dinidinay ng diablo yung mga warning ng Diyos. O kayo, mamamatay kayo. Sabi naman diablo, hindi mamamatay. Diba? Diba? Okay lang yan, inject sa'yo. Okay lang, kainin mo yan. Hindi ka mamamatay. Okay lang gawin mo yan. Okay lang isipin mo yan. Okay lang puntahan mo yan. Hindi ka mamamatay. Diba? Mga warning.
Okay lang, kahit tawakan mo yan. Hindi ka mamamatay dyan, hindi na makamatay yan. Ha? Ayan, delikado eh. Pag may kasinungalingan, malapit sa kamatayan. Amen? Pag may katotohanan, malapit sa buhay. Malapit sa buhay na walang hanggan. Amen? Pag may kasinungalingan, malapit sa kamatayan. Malapit sa pagkawasak. Alam mo yung mabuti, alam mo yung masama. Sabi ng Diablo, mabubuksan ang iyong mga mata. Matututo ka ng mabubuti, matututo ka rin ng masama. Amen? Minsan, tuturuan kayo ng mga barkadahan, samahan. Wala, tututo sila magrebelde. Magrebelde sa pamahalaan. Magrebelde sa magulang. Magrebelde sa pamunuan ng negosyo. Ang kumpanya. Tuturuan ka niya, paano magkaroon ng magandang samahan. Oh. Kaya lang meron siyang pakilalim. Meron siyang motibo. Iba ang purpose niya para ikaw mawasak. Amen? Ang kalaban natin, hindi tao. Ang mga anak, nagre-rebelde sa kanilang magulang. Amen? Ang mga estudyante, nagre-rebelde sa pamunuan ng eskwelahan. Sa mga teacher. Dati-rati, nabanggit ko kanina, ang mga teacher dati, igagano mo yung kamay mo, papaluin ng patpat. Padadapain ka, sisinturunin yung pwede mo. Tapos, ang daming luha-luha yung bumabagsak. Baso-basong luha ang bumabatak sa mata mo. Na? Ngayon, wala na. No? Ang mga teacher ngayon, may umura na. Sinisigawan na ng mga estudyante. Isinusumbong na sa magulang. Teacher namin, gano'n na to. Tapos, ngayon yung mga nanay ngayon lulusog. Lulusog mo yung mga nanay ng magulang. Amen? So, ano nang mundo natin ngayon? Ano nang kabataan natin ngayon? Amen? Dati-rati, hindi ka ano-ano, nagbe-bless, nagmamano. Dati. Ngayon, wala na. Hindi na nagmano. Pagsagot. Amen. So, sabi ron, nakita ng babae na maganda yung bunga ng puno para pagkain. Ayan. Yung hindi mo ginagawa, hindi mo yung ginagawa, hindi mo yung tinatanggap, hindi mo yung tinatangkili, hindi mo yung iniisip, hindi mo yung sinasabi, hindi mo yung ginagawa ngayon, naisip mo, ayos pala to. Pwede pala ako mabuhay dito. Na paglalang mo salita ng Diyos, na hindi gawin ang salita ng Diyos. Dito na ako mabubuhay sa pagsuway na sinasabi ng kalaban. At sabi ng babae, maganda pala to, pwede pala ako mabuhay dito. Araw-araw, ito na lang aking pakikinggan. Hindi na makikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos. Ito na lang aking panonoorin. Ito na lang aking gagawin. Naging mabuting pagkain sa kanya. Doon na siya nabuhay. Amen? Kahit di na siya kumain, di na siya matulog, di na siya magpahinga, yun na lang ang gagawin at gagawin niya. Amen? Doon na siya nabuhay. Mga kapatid, doon na rin siya mamamatay. Amen? Doon na rin siya mamamatay. Ang sabi ni Jesus, ang nabubuhay sa espada, mamamatay sa espada. Amen? Ang nabubuhay sa violence, mamamatay sa violence. Hindi ako nasabi niya, hindi si Marvin. Si Jesus. Amen? Baka yung salita ni Marvin, hindi mangyayari. Kahit isa. Amen? Pero yung sinabi ni Jesus, lahat mangyayari. Amen? Ano ba yung mga pinapanood natin? Violence? Ano ba ginagawa natin? Violence? Pananakit? Meron ko napapanood. Sa bansa nila, pwede lang sipa-sipahin, sampal-sampalin ng mga babae. Lalaki sila.
Ano? Sa ibang bansa kasi, iba ang pagtingin nila sa lalaki sa babae. May ibang bansa, pwede nga sipa-sipahan lang, babae ka, sipa-sipahan ka lang ng lalaki. Sampaling ka lang. Sabi ko, iba sa Pilipinas Sa Pilipinas, hindi ganyan ang ginagawa sa babae. Amen? Sa Pilipinas, hindi ka lang sa mga babae, sampalin. Hindi sipa-sipahin. Amen? Iba talaga kultura. Sa ibang bansa, ang mga babae nagubuhat na magbigay ng mga maleta, mga bagahe. Sa Pilipinas, mga lalaki nagubuhat. Sa ibang bansa, lalaki ang hawak baby. Ang mga babae hawak mabigat ng mga bagahe. Sa Pilipinas, ang babae nagubuhat ng baby. Ang mga lalaki nagubuhat ng mabigat ng bagahe. Amen? Baliktad. O iba. Kakaiba sila. Iba. Dito ka sa Lumaki. Dito nakita ko So, nakita ko, hindi bakit ganun. Amen? So yun, nakita nila na maganda yun at doon na sila nabuhay sa ganun. Yun na lang ginagawa nila, yun na lang iisip na nila, sinasabi nila, doon na naubos ang oras nila. Amen? So yun, pang-apat, ginawa ng babae yung bunga, kinain, at ang mga mata nila nabuksan. Ayun. Pag pinakita sa'yo ng diablo sa bagay, magkakaroon ka ng interest, gagawin mo na yun. Kukunin mo na yun. Amen? Gagawin mo na yun. Susuway ka na sa Diyos. Hindi mo na iintindihin ng Diyos. Babalik mo lang ng Diyos. Ganon. Kapag pinakita siya ng diablo, ito, tingnan mo to. Tingnan mo to. Pag nakita mo naman, kukunin mo naman to. Kakainin mo, tatanggapin mo, lulunukin mo. Para ng injection. Para ng pagkain, nilulunok mo na. Ginagawa mo na. Nai-internalize na sa katawan mo. Amen? Hindi sa pagkain makikita, sa pagkain na nasa labas, nasa loob mo na, nasa katawan mo na. Amen? Ako mga kapatid, pagkagamot, kung pwede naman ipahid lang, ginagawa ko, hindi kayo iniinom. Amen? Hindi pwedeng ilagay sa loob. Tapos ikaw mapapahamak. Amen? Ito nangyari kaya pa na to, kaya Dan, na-internalize nila, pumasok na sa katawan nila. Kumbaga sa injection na. Kumbaga sa napunta na sa sistema nila, sa katawan nila. Ayan na, pumasok na. Amen? Sabi ni Pablo, neither give place to the devil, huwag mong bigyan ng pulgada ng puwang ng diablo. Parang injection, huwag ka magpa-injection sa diablo. Ang kumain ng mga muno, crumbs ng diablo. Konti lang yan, pero huwag mong gawin. Amen? Huwag mong gagawin. So ito na, kinakain na nila, nag-i-internalize na sa kanila. Ayan, bukas na yung kanilang mata, nabuksan yung mata nila sa ibang mundo na hindi pinapakita ng Diyos sa kanila, na hindi pinapaalam ng Diyos sa kanila. Amen? Nalaman nila to experientially, relationally. May relasyon na sila sa diablo. May experience na sila sa diablo. Amen? At sila ay mga naging talagang itong pagkuha nila ng pagkain ko, ito ay deliberate act of disobedience. Talagang sumusuway na sila. Talagang nagpa-participate na sila ginagampanan na nila yung pagsuway. No? Kung baga, hindi nila nabasa ng ulan, nagpapakabasa na. Amen? Iba yung nabasa ka lang ng ulan, sa nagpapakabasa ka na talaga, basang-basa ka na. Natutupad yung pangako ng kalaban, ng diablo, pero mayroong natatagong resulta, kalalabasan. Unintended consequences. Amen? Ibig na karunungan ng Diyos, ang nakita nila, sila'y nakakahiya. Pag may salita ang Diyos, may word of God, may preaching, magtatago sila.
Pag may andyan ng Diyos, may boss ng Diyos, tatago sila. Lalayo sila sa Diyos, magtatago. Sila hihinto. Hindi sila makikita. May meron silang kaalaman na sila ay vulnerable. Eronim sa Hebrew. Sila ay vulnerable sa kalaban. Na dati-dati, inosente sila. Genesis 2:25. Dati sila inosente. Nabuksan ang kanilang mga mata sa pinapakita ng diablo sa kanila na wala na yung kanilang pagiging inosente. Amen? Dati sila mga innocent. Pag tayo ubad, ito pinapakita yung kanilang kahiyan natin. Amen? Doon pinakita sa atin ng diablo, ikaw hubad ka. Dati, hindi mo naman yung naiisip. Ngayon, nasa isip mo na. Maligalig ka na ngayon. Amen? Wala namang sinasabi. Dati-dati, kahit anong preach dito, kaya mo. Ngayon, masyado ka ng sensitive. May konti lang nasabi rito, ayaw mo na. Bakit? Kasi binuksan na ng diablo ang iyong mga mata. Binuksan na ng kalaban ang consciousness mo sa ibang bagay. Naging sensitive ka na sa ibang bagay. Ano? Hindi naman yun ang gusto niya sabihin. Ay, yan. Kaya ikaw ngayon, nahihiya ka na. Tatago ka ngayon. Panglima, sila ay nagawa ng mga dahon, ginawang apron. Ayan. Malatakman na kanilang mga kahihiyan. Pero dito sapat, kailangan ng sacrifice, kailangan ng balat ng hayop, kailangan ng dugo ni Kristo, kailangan ng pagsunod ng anak ng Diyos para anak ng Diyos o mga anak ng Diyos para sa pagdating ng tunay na kaysa sa anak ng Diyos, isakripisyo kanyang sarili sa krus. Matakpan yung ating mga kaubaran, mga kaibigan. Amen? Ito dito masasapat. Yung ating kahihiyan. Nahihiya tayo, nahihiya. Pero pag may dugo ni Kristo, may sakripisyo ni Kristo, sakripisyo ng anak, matatakpan yung kahihiyan. Amen? Pagsunod ng anak, sakripisyo ng anak, matatakpan yung kahihiyan. Amen? Narinig nila yung boses ng Diyos sa kalamigan ng araw at sila nagtago sa presensya ng Diyos. Amen? Ang marinig, dapat ito ay may pagsunod. Yun dapat siyama. Pero nangyayari sila ay nagtago. Yun di susundin. Narinig mo yung boses, ayaw tagusin yung sinasabi. Ayun, ano ng Diyos? Tago na ako. Narinig yung boss niya. So, hindi mo yung susundin kasi nagtago ka na. Amen? So, nagtago ka na. Kaya nangyari, hindi mo siya masusunod. Ang siyama, pakinggan mo ang Diyos, susundin mo siya. So, narinig mo lang para magtago ka. Dapat, pakikinggan natin ang boss ng Diyos at susundin. Hindi sapat na tayo nakikinig. Dapat sinusunod yan. Yun ang relasyon sa Diyos. Yun ang relasyon sa Ama. Amen? Pakikinggan mo, susundin mo pa. Paano mo marinig? Paano mo susundin? Nagsasalita. Sinasabayan mo ng salita. Di ba? Ngayon masaklap. Tinatanong mo yung buto, tinawanan mo ng ibang ibon na wala sa'yo. Kaya sabi mo, habang nakikinig ka, nakakalimutan mo na. Sabi sinabi mo, narinig ko lang, nakakalimutan ko kagad. Parang tinanig yung buto, tinangay ng ibon. Ibig sa tatubo na sana, mamaya yung buto nabalatan sana, tutubo na mamaya yung gabi. Tinangay na ng ibon, nawala na. I-apply mo na sana sa buhay mo. Wala na, hindi man lang inugatan. Natangay ng ibon.
Paano mo masusunod ang salita ng Diyos? Nagsasalita ang Diyos, sinabayan mo ng salita. O may kumuha ng salita mo sa puso mo. So, pinapakita nito yung natadamage yung ating, nasisira yung ating relasyon sa Diyos. Ang salita ng Diyos, pinakikinggan, sinusunod, ina-apply, pinamumuhay. Amen? Huwag kayong magturo, tapos yung mga tao, hindi naman nila ina-apply. Kung pwede nga, challenge natin sila. Bawa, nagturo ka ng repentance. O imbitahan mo sila na mag-baptize ng tubig. O ngayon, may nagpapabaptize. May nakinig sa challenge mo. Amen? Yung mga preach ka ng repentance, yung mga tao nagkukumpres ng kanilang kasalanan. Yung challenge mo, natupad. Sinupad nila. Ang saliranan nyo silang pinapangawal, dapat yan ina-apply. Sinusunod. Hindi ka nangarap dito repentance, hindi naman nagkukumpisa lang sila sa kasalanan nila. Hindi naman sila, pag sila nag-preach ka ng baptism, hindi naman sila pabaptize ng tubig. Nagsabi ka ng baptism ng Holy Spirit, hindi sila pabaptize ng Holy Spirit, hindi nagpe-pray. Dapat ina-apply. Tinutupad, ginagawa. Amen? Nangangaral tayo dito para ang mga tao sundin yun. Amen? Kaya mga kapatid, kahit ilan lang kayo, 2, 3, kung yan ay magliliyab, masusunog ang probinsya, masusunog ang buong Luzon, buong Pilipinas, buong mundo. Ang darating araw sabihin ng mga tao, kailangan natin ng mga takipang masa para patayin ng sunog. Di ba? Ano yung dami-dami natin? Sinisilabaw mo na, ay ito magliyab. Amen? O, ilan-ilan lang tayo dito, sumindi tayo. Nasunog ang buong Lambiang, Cavite, buong Luzon, buong Pilipinas, buong mundo. Kasi tinutupad ang salita ng Diyos. Amen? Nagliliyab tayo, may apoy. May kainitan sa Diyos. Mainit sa salita ng Diyos. Merong isang babae sa South America. Pumangat siya sa isang church. Sabi niya, libo-libo naman yung church na yan. Hindi ako kahit sa mga maraming church. Gusto ko maraming dumadalo sa church. Minalik siyang boses, sabi ng Diyos sa kanya, yan, dami-dami yan. Sa dinami-dami yan. Parang buhangin sa dagat na sa church na yan. 1,000 lang ang tunay na Kristiyano dyan. Hindi tayo masaya doon. Pero yun talaga katotohanan. Amen? Dadakot ko sa dalampasigan. Yun lang madadakot mo. Sa dinami-dami ng buhangin. 1,000 lang. Amen? Ganun talaga. Kaya si Jesus na nag-focus sa 12. Marami siya, dinadagsa siya. Pero hindi niya hinahabol yun. Ang hinahabol niya yung 12 niya. Sabi, ang tinatanong niya yung mga alagad niya, kaalis lang mo 70, pwede ba alis? Yun ang hinahabol niya yung 12 niya. Hindi siya after sa sa dami-dami na yan, sa 70, sa tinanong yung mga alagad niya nung kaalis lang ng 70. Okay, pwede ba? Alis rin ba kayo? Kasi doon siya nakapokus sa 12. Pag nawala yung isa ito, papalatan niya, 12 pa rin. Kasi nang bumalik ng buong mundo. Amen? Kahit ang dami-dami natin, kung di naman tayo masilaban, hindi masusunog ang Lambingan, hindi masusunog ang Cavite, hindi masusunog ang Luzon ng Pilipinas, ang buong mundo. Pero tayo doon, sila tayo rito, naadiyab naman tayo, masusunog to. Masusunog ang Lambingan, ang buong Cavite, ang buong Luzon, buong Pilipinas, buong mundo. Amen? 200 years lang, kasama na yung buong mundo. Panahon nila. Nung narinig nila ang boses ng Diyos, yung takot,
sapagat sila ay hubad, nagtago sila. No? Pag tayo po, ipinasok na natin sa ating sarili yung mga salita ng diablo, magkakaroon tayo ng takot. Hindi mo nakakatakot, matatakot ka. Yung Matthew 24, wakas ng mundo, ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Pero pag pinapasok mo yung sinasabi ng diablo, pag narinig mo yung Matthew 24, mula verse 1 hanggang matapos, matatakot ka. Ako yun, no? Patapasan na lang yung lagot na ako. Bakit? Kasi ipinasok mo sa sistema yung sinasabi ng diablo. Pero pag yan hindi nakakapasok, inosente ka pa rin sa Diyos, kahit ano mga sinasabi dyan, hindi para sa iyo yan. Hindi ka para matakot. Para ka lang maganda, para malaman mo. Pero hindi ka natatakutin. Amen? Parang bangkay ni Noah. Iaangat ka sa bangka habang ang buong mundo itatabuhin ng napakalaking baha at mawawasak sila. Amen? So, yung araw apoy darating sa kanila. Lawa ng apoy. Dati tubig. Baha. Ngayon, lawa ng apoy tatama sa kanila. Hindi tayo matatakot. Amen? Pero pag tinatanggap natin ang mga impluensya, ang media ng diablo, ang salita ng diablo, impluensya ng diablo, matatakot ka. Kunti may masabi lang din sa pulpito, natatakot ka na, nagagalit ka na, na-open ka na. Amen? Matutusurin ka na. Natakot ako, tago ako. Nakakatakot yung sinabi kanina. Pero pag di mo tinatanggap yung sinasabi ng diablo, inosente ka. Hindi ka nahihiya, hindi ka ubad. Hindi ka natatakot. Pinadadapakan na dito sa pulpito, pinahinataw na yung puwet mo, hanggang pa rin. Nadalo ka pa rin. Amen? Inosente ka eh. Ang sabi ng Bible, maging gaya kayo mga bata. Ang mga bata, paluin mo yan. Andiyan pa rin yan. Hindi na tatanim ng galit. Hindi na titisod. Amen? Tingnan mo yan sa mata, hindi yan kukurap. Hindi yan iiwas ng pagtingin sa mata mo. Inosente yan. Ang sabi ni Jesus, maging tulad kayo ng mga bata. Mahirap turuan ang matandang elepante. You cannot teach new trick to an old dog. Diba? Elepante na. Itinali, inilagay ng patpat. Pag-atak niya, nakasaktan siya. Lumaki siya. Yung kanya pa, nakatali, nakatusok ng patpat. Naalala niya nung bata siya, pag ginawa ko yung tali, masasaktan ako. So hindi siya lumalayo sa tali. Samantalang kayang bubunot ng puno. Hello? Bakit hindi siya naging gaya ng mga bata? Para sa kanya matanda na ako. Ito na yung tinuro sa akin. Ito na yung inumpluwensya sa akin. Kahit kaya ko ito, dito ko gagawin. Amen? Kasi alam ko, masasaktan ako. Huwag ganyan nangyayari dati. Matandang puno na siya, matandang elepante na siya. Akala niya masasaktan pa rin siya. Amen? Pag pinalaya ka ng salita ng Diyos, matandang elepante ka, mabubunot mo yung puno. Kung masabi mo, binihag ako ng tali at patpat na to. Puno pala, kaya ang buhati. Amen? Ang buong mundo pala ako. Nagtsatsaga ako sa isang maliit na lugar. Alam niyo mga kapatid, nung hindi sumusuway sa iba kagan, hindi sila nangangailangan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pag natuwa ang Diyos sa'yo, ibibigay ng Diyos ang gusto ng puso mo. Amen? Walang gusto sa atin may sakit. Walang gusto sa atin may nagigipit.
Walang gusto natin na tayo ay natatalo. Ibibigay ng Diyos ang gusto ng puso mo. Pero pag hindi tayo nakakatawa sa Diyos, yung gusto mo na, hindi ba nakukuha? Amen? Ang tanong, pinapalaguran ba natin ng Diyos? Amen? Alam mo, sa tinagatagal ko na sa Diyos, ilang palo ang binigay sa akin ng Diyos ng matitindi. Tayo mga dugong palaman. May mga palo na talagang kumbaga sa napatpat ako ng Diyos. Siguro mga 20, mga ganun. Marvin, nakakalimot ka na. Patpating kita na yun. Pero pagka ikaw naman talagang natutuwa ng Diyos sa'yo, kahit anong delikado, nililigtas ka na. Amen? Buti na, papatay ako dun ah. Meron nga sa Blooming Tree. Hindi siya pinasakay ng Diyos sa Blooming Tree. Nagbababa ang mga tao sa Blooming Tree, daming dugo. Wasak yung tren, dami namatay, pinasabog. Amen. Daming dugo nun. Yung mga tao nagbababa, daming dugo. Sabihin mo, hindi ako pinakit ng Diyos. Lagi nag-i-ilap yun. Amen? Napunta sa top-abit niya. Samantalang pag ikaw, hindi ka nakaligod sa Diyos, papatpatinin ka ng Diyos, patpat, alam mo, pinagpat ako ng Diyos. Kasi may relasyon ako sa Kanya. Kasi nakalimot ako eh. Nabuhay sa mundo, kapag nabuhay ka na sa mundo, sa kalaban, nawala na yung death likeness sa'yo. Nawala na yung death to self. Nawala na yung si Kristo na bubuhay sa'yo. Sarili mo na nabubuhay. Kapag nabuhay ka sa mundo, nabubuhay ka sa kalaban. Ang sabi ng babae, maganda pala itong tono na ito, bunga na ito. Diyan ka na nabuhay. Maganda pala itong bunga na ito, pagkain, diyan ako mabubuhay. Ayan, wala nang death to self. Wala nang death likeness. Wala na yung Kristo na bubuhay sa'yo. Sarili mo na lang nabubuhay. Hindi ako nabubuhay sa pinapakita ng kalaban. Hindi salita ng Diyos. Hindi mga pagsuway. Pag naman tayo ay ang purpose natin, ang target natin, tanggapin natin ang bautismo ng Espiritu Santo. Nasabi ron, tayong maligtas, magkaroon tayo ng discipleship sa Panginoon, pagkaroon ng 3 taon, si Jesus namatay. Nasabi ni Jesus muli sa nabuhay, manalangin kayo hanggang magdamitan kayo na kapangyarihan mula sa taas ng bautismo ng Espiritu Santo. So, mga 10 araw bago sila tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, araw ng Pentecost, at sila'y 500 na nakakita na si Jesus umakyat, pero 120 lang yung nag-pray, tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, at ang buong mundo ay naging Kristiyano sa loob lamang ng 200 taon. Ang target natin, mabaptize tayo ng Espiritu Santo, mapuspos, at tayo maging kagaya ni Samson, na minsan hindi matalo-talo. Kahit tayo nag-iisa lang. Amen? Hindi mo kailangan sa katutak na tao. Kailangan mo lang yung Espiritu Santo. Minsan, hindi ka matatalo. Kahit bata ka pa, kagaya ni Solomon, magiging pinakamatalinong tao sa mundo. Pinakadakilang tao. Yung kaharian ni David at ni Solomon, the glorious kingdom. Pinaka-glorious, pinaka-magnificent na kingdom. Napakagandang kingdom. Ang kaharian ni Solomon hanggang Damascus, hanggang Syria. Amen? Ang tindi ng kaharian ni Solomon. Bakit? Kasi siya yung pinakamatalinong tao sa buong mundo. Amen? Meron silang influensya sa ibang bansa. Naging worldwide. Hindi ka lang bansa mo, may ibang bansa ka pa. Meron ka pang Damascus, meron ka pang Syria.
Amen? Kasi ikaw ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Kahit reyna na galing sa dulo ng kadulugurang lupa, ang reyna ng Sheba pumunta sa kanya. Nagbigay ng maraming regalo. Ang sabi, kalahati lang ng balita ko sa iyo ang nasaksihan ko ngayon. Bakit? Kasi siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Bakit? Dahil sa Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi ka maiisahan. May babae, iniisa nila yung hari. Mahal na hari. Yung anak niya yung namatay, yung anak ko yung buhay. Sabi niya Solomon, hatiin yung bata. Sabi ng babae na nasa kanya yung buhay na bata, sige, hatiin na lang, hatiin. Nasa kanya yung buhay, ha? Nasa kanya, hawak na. Sige, hatiin na lang, hatiin. Sabi ng babae na wala sa kanya yung buhay na bata, yung patay, yung binigay sa kanya, pinagpalit. Ay, huwag na lang po, huwag. Bigyan niya na sa kanya. Gusto ko, buhay na lang aking anak, buhay. Buhay na lang po siya, nangyayos ang buhay. Nasabi ni Solomon, doon sa nagpaparaya, kanya yung anak. Itong babae na po nasabi, mamatay na mamatay, hindi kanya yan. Amen? Pag may malasakit ka, may anak ka. Pag wala kang pagmamalasakit sa kaluluwa, hindi sa'yo yan. Amen? Hindi mo kayo mamalasakit ang mga kaluluwa, mga anak na yan, hindi sa'yo yan. Okay na sa'yo mahati, okay na sa'yo mamatay, bumagsak. Ang bahay na nahati, hindi makatayo. Hindi sa'yo yan. Yung mga nag-focus ng division, hindi sa'yo yan. Ang bahay na nahati, nakatayo sa tigdadalawang pundasyon, tigdadalawang poste, hindi makakatayo. Parang mesa, kailangan dapat ang paanan. Amen? Pag ginati mo yan, hindi makakatayo. Hindi sa'yo yan. Pare-pareho tayong mawawalan. Amen? Kasi hindi yan makakatayo. Ginagamit lang tayo ng kalaban para walang gawain, para walang bahay ng Diyos, para walang pamilya ng Diyos. Amen? Bakit? Bakit ganun si Solomon? Kasi nasa kanya Espiritu ng Diyos. Siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Alam niya kung kanino dapat pupunta. Ang buhay, ang kaluluwa, ang anak. Amen? Si Solomon, naghahari ng 40 taon. Si David, naghahari ng 40 taon. Karaniwan ng mga nag-ahari, namumuno matagal. Sila yung mabubuting hari, matutuwid na hari. Karaniwan ng mga masasamang hari, 1 linggo lang, 1 buwan, 1 taon, 3 taon, patay na, pinatay. Walang proteksyon sa Diyos. Kung minsan ang Diyos ang mimili pa ng hari na magpapatumba sa hari na yun, sama-sama. O, pinili kita. Ang trabaho mo, wasakin yung hari doon sa kabila. Hindi mo pinili ng Diyos, tinayuda para wasakin yung masamang hari na yun. Inanoint kita, binigyan kita ng anointing para magwasak ng hari doon sa kabila. Kasi dalawang hari na yun, Judah at Samaria. Israel at Judah. Binipili na Diyos na anoint niya para bagwasan niya sa kabila. Para mapalta na siya kasi masamang hari siya. Palta na yan, masamang hari yan. Masamang leader yan. Palta na yan. Amen? Kaya mga kapatid, bakit nangyari kay Solomon yun? Naging matuwid siyang hari, 40 taon, kasi may Espiritu ng Diyos siya. Kasi siya yung naging pinakamatalibong hari sa buong mundo. Bakit si David? Pinakadakilang hari sa buong mundo kasi may Espiritu Santo siya. The greatest king on earth. Si David. Solomon, the wisest king on earth. Amen. So mga kapatid,
Yan yung pinag-aaralan natin ngayon. Paano matalo yung cycle of defeat. Talo na naman, talo na naman, talo na naman, talo na naman. Naloko ulit, naloko. Yan ang trabaho ng diablo, pabagsakin tayo. Maisahan tayo ng diablo. Ang pinag-aaralan natin ngayon, paano matapos na yan. Gumaraling na tayo dyan. Amen? Tayo managumpay na. The Lord is our banner of victory. Ang Diyos ang ating tagumpay, ang salita ng Diyos. Amen? Hindi makukuha natin yaman ng buong mundo. Ibigay sa tao, panalo tayo hindi. Makamit mo na yaman ng buong mundo kung mapahama ka. Para sa inyong mga kaimanan na yan. Salita ng Diyos. Yan ang pundasyon natin. Dumaan man yung bagyo. Lahat ng kalaban, lahat ng demonyo, nakatayo ka pa rin. Hindi ka na kayang itumbay, sa akin. Kasi ikaw yung nakatayo sa pundasyon ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka nandun sa buhangin ng mga influensya, ng mga kung ano yung mga influensya, ng mga turo, kung ano sinasabi ng kalaban.